unang-una, meron po tayong constitutional successor. Yun po yun. Or, in the absence ni Vice President Sara, kung halimbawa, sinabi na, ayoko na rin. Kung sino po yung next in line. Or else, merong revolutionary government. Senate President pala, Senate President. Magkakaroon tayo uli ng paggawa ng Constitution. Kasi kung ito po taliwas doon sa mga nakatala doon sa Constitution, magkakaroon ng pagbabago. Katulad nung nangyari ng panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Diba? Nagkaroon ng revolutionary government, yung Constitution po binago. Binago po. Kaya yung mga local government units, yung mapapansin mo, yung mga probinsya, yung mga cities, municipalities, nagkaroon ng mga OIC. Di ba? Nagkaroon ng OIC at naghalal tayo ng 24 senador. Yung 12 una, sila po yung umupo para sa 6 na taon at yung huling magmula 13 hanggang 24, ito po yung umupo ng 3 taon. Yun po yun. So, ganun po yung nangyari doon. Ito po, sa atin, hindi po natin ginagawa ito para kung kaninong pabor. Kung ano po yung constitutional successor na mas karapat-dapat ayon sa ating umiiral na batas, ay yun po ang maghari. Yun lang naman po. Ang inaano po natin dito ay yung dinidiman po natin ay yung transparency, accountability, peace, and security. Dahil po, doon sa nangyari, doon sa ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon, ay talagang itinatago po nila kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Ngayon, sige, tatanggal yung mayor halimbawa, sinong papalit sa mayor? Vice Mayor. Vice Mayor. In the absence of Vice Mayor, First Councilor. Vice Councilor. Katulad na nangyari dun sa Bamban. Yung natirang isa na konsihal, yun po ang inilagay. Kasi nga, parang suspendito rin ata yung Vice. O lahat na naman. Ganun po. So, meron pa tanong? At ito, dagdagan ko. Kaya nga po mga kababayan, pansinin po ninyo, ayaw nilang maupo si Bibi Inday. Dahil alam na ho nila na mangyayari na ikakapatalsik ng administrasyong bangag yung paggamit sa droga. Ano po ang ginawa? Impeachment case. They are planning. Hindi nagtagumpay yung People's Initiative na Chacha Diba? Pansinin ninyo ha. Alam nilang mangyayari ito Na dahil sa usaping droga, mapapatalsik si BBM. Anong ginawa ng pinsan? Gumawa ng morong-morong People's Initiative. Gusto palitan ng konstitusyon. Kasi pag ganyan po na isulong ang pagpapalit ng konstitusyon into a parliamentary government, may presidente pa rin naman tayo, kaya lang puppet na lang yon. Sino ang mamumuno? Prime Minister. At base po sa struktura ng parliamentary government, it is the Speaker of the House will become the Prime Minister. Okay? Tingnan po ninyo ha. Hindi na isulong si Chacha. Anong ginawa? Diversionary tactics. Dahil takot sila pag natanggal ang papalit si BC Inday, ang ginawa, binanatan si BC Inday. At ngayon, gusto nilang ipa-impeach. So yan po yan. So, dahil nga po tayo ay nandito sa isang demokratiko at malayang bansa, katulad ng sinabi ni Tito JM, meron po tayong sinusunod na tinatawag na succession. No? Presidente, Vice Presidente, Senate President, at Speaker of the House. Kaya tingnan ninyo, nakaporma din yung Speaker of the House. No? Nakaporma din yung Senate President. Kasi pag natanggal, napa-impeach nila, kung sakaling magtatagumpay sila, ang Vice Presidente, at itong si Romualdez, may nangyari ding hindi maganda. Or secondly, pag nawala ang Vice Presidente, it is the Senate President ang kasunod. Yun ang succession Ngayon, masisisi ba natin na ang binigyan ng pinakamataas na mandato ang Vice Presidente? True.
hindi natin pwedeng sisihin. Kahit na gusto natin manatili ang bangag dyan, pag nagdesisyon ng taong bayan, papasok tayo sa tinatawag po na rules of succession. At yan po ang ating demokratikong pamamaraan. Kaya nga ginugurgol si BP Inday eh. Kasi ayaw nilang maupo. Dahil matatapos ang lahat ng kasamaan sa Kongreso. Mabubulgar. Mabubulgar. Yan po yan. Yan Naintindihan ko si tita kasi tayo naman may kanya-kanya tayo. Ang daming ang loyalista eh. At baka magtaka po kayo, ako din, binoto ko si BBM. Ako hindi naman. Ako po, provincial director ako ng Kilusang Bagong Lipunan sa amin, sa probinsya namin. BBM. People change. Pero, okay, kung totoo po yung sinasabi ninyong people change, why not now? Yes. Especially he is the president of the Philippines. Kailan natin ihintay yung people change na yan? Pagka binanatan na tayo ng China? Pagpatay na lahat ng tao dahil itong mga adictos, benedictos, no, pag uwi sa mga bahay-bahay ninyo, may anak kayong adik, kamag-anak adik, lola ka, 85 years old, pumasok yung isang adictos, benedictos, langong-lango, natanggal lang yung kumot ni lola, nakita yung sakong, bukong-bukong, ang tingin, 16 anyos gagasain. Yan ba ang gusto ninyo? So, if the people has the right to change, especially when you are the president, why not do it now? Pwede naman eh, tayo mga Pilipino mapagpatawad tayo. Pero, kailan pa? Maghihintay tayo, patay na tayong lahat. So yan po yan. Binigyan po ng pagkakataon ang presidenteng bangag. Simula nung naupo, nakailang taon na. So hanggang kailan tayo aasa magbabago? Nothing. Para lang pong karelasyon natin yan. Ay. Dahil mahal natin, sinasaktan tayo na sinasaktan, magbibingi-bingian na lang tayo, magbubulag-bulagan na lang tayo, hanggang isang araw, ang balita, no, headline, isang pamilya, minasaker. Yan po ang ginagawa sa atin ng presidenteng bangag ngayon. Gusto tayong imasaker. Kaya nga, ilalagay tayo sa giyera. Eh. Di ba? So, ngayon, kung ayaw niya magbago, tayong mga dating bumoto sa kanya na nagbigay ng mandato, tayo ang gustong magbago. Kaya nga gusto po natin patalsigin si Bangag. Thank you po. So, nakakatuwa dahil kahit konti yung crowd natin, May balik. mabunga yung mga katanungan. Yun. Pero naniniwala din po ako na hindi man lahat, pero noong 2022, naniwala tayo na ang dalawang pundasyon, BBM at Sara Duterte, ang magbibigay ng isang